Sa nakaraan ay naputol ang inyong panunood kung saan, habang hinawakan ni Taeyang ang leeg ng lalaki ay may bigla na lang siyang napansin na may ataking papalapit sa kanyang lokasyon. At makikita natin ang ataking papalapit na agad niya namang mabilis na naiwasan, at dahil sa ataking iyon ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. At dahil sa malakas na pagsabog ay agad na napansin ni Kang Qian at Jiang Sam, na mayroon ng labanan na nangyayari sa kanilang pangunang hanay ng hukbo. Habang si Jiang Sam naman ay tinanong si Kang Qian kung ano ang malakas na pagsabog na iyon. Habang si Kang Qian ay napangiti na lang sa kanyang nakikita, at napasabi na lang siya na ngayon ay gumawa na sila ng kanilang galaw. At dahil sa ataking iyon, ay kumalat pa ito sa kabilang side ng bundok na nagpayanig ng kalupaan. Habang si Jiang Sam naman, ay natatarantang sinabi kay Kang Qian, na mayroong nangyayaring hindi maganda sa kanilang front line, sabay tanong kay Kang Qian na kung hindi ba tayo magmamadaling sumali sa kanila. At sinagot naman ito ni Kang Qian na anong pinagsasabi mong sumali. Hindi mo ba napapansin na napapalibutan din tayo ngayon? Sumagot naman si Jiang Sam na kung ganun ay kailangan nating gawin ay ang wasakin ang paligid. Ngunit agad naman siyang napatigil dahil sinabi ni Kang Qian na, napapalibutan nga tayo ngunit, hindi sila umaatake. Ang ibig lang sabihin ay ayaw nila tayong makialam. At makikita natin ang mga Man-tribe folks na nagmamasid sa kanilang dalawa. Habang sinabi ni Kang Qian na, malamang gusto lang nilang harapin ang Tang family, kaya maghintay muna tayo sa ngayon. At dugtong pa ni Kang Qian na si Taeyang, ay si Master Taeyang pala ay makakahanap din sila ng kompromiso. Habang si Jiang Sam naman ay nagtataka na kung bakit tinawag lang na Taeyang ni Kang Qian ang kanyang master. Ngunit sa kanyang narinig mula kay Kang Qian ay hindi na lang niya binigyang pansin iyon. At nakangiti niyang sinabi na tama, si Master Taeyang ay isang high level sa pagiging expert. Na naabot ang state of harmony, ano pa ang dapat ipag-alala sa kanila? At makikita natin si Jiang Sam na masaya, habang si Kang Qian naman ay napanganga na lang at nagtatakang sinabi na kung anong state of harmony ang pinagsasabi ni Jiang Sam. Ngunit hindi ito narinig ni Jiang Sam at patuloy lang sa kanyang pagsasaya. Habang si Kang Qian naman ay napakamot na lang at sinabing siguro. Habang napatingin na lang siya sa lokasyon ni Taeyang, at napasabi na lang siya sa kanyang isip na sana ay kaya na niyang gamitin ng maayos ang itinuro ko. At dito makikita natin ang bugbog sarado na mukha at katawan ng miyembro ng Man-tribe folks. Na humihingi ito ng tawad habang nakaluhod sa harap ng dakilang pinuno, at ito pala yung lalaki na kanina pa pinagmamasdan sila Taeyang mula sa hindi kalayuan, at may seryusong mukha na tinitingnan lang ang kanyang mga tauhan, at makikita nating naglakad na ito papalapit kay Taeyang habang bakas naman ang mga paa nito sa lupa at nagkakabitak-bitak pa ang kanyang inaapakan, na agad mapapansin natin na hindi talaga biro ang lakas nito. At makikita nating nagkaharap na ang dalawa, habang seryusong nagtitigan ay binasag ni Commander Taeyang ang katahimikan sabay tanong sa pinuno ng Man-tribe folks na kung handa na ba itong makipag-usap. Ngunit seryosong sumagot lang ang pinuno at binalaan si Taeyang na hindi namin ibibigay ang lupaing ito. At sumagot naman si Taeyang at nakangiting sinabi na kailangan ba na maging ganoon kakatigas. At dugtong pa niya na sinubukan lang naming makipagkasundo sa iyo. At sumagot naman ang pinuno na mayroon din isang tao na pumunta dito sa nakaraan at sinasabi rin ang mga parehong salita. Upang gamiting dahilan para sa pananaliksik ng mga lason, at nilapastanganan ang aming sacred land. Pumatay ng inosenteng mga tribo at winasak ang lupaing ito. At nagtanong naman si Taeyang na kung ang taong iyon ba ay mula sa Tan family. At sumagot naman ang pinuno na oo, at tinanong niya si Taeyang na kaya mo bang makipagkasundo sa isang kaaway na parang walang nangyari. At dugtong pa niya na masyadong maraming naipon na dugo at galit para dyan. Magpasalamat na lang kayo na hindi kami naghiganti, at umalis kaagad. At napamura na lang si Taeyang sa kanyang isip at bahagyang tumingin sa kanyang tabi, habang sinasabi niya na kung ano kaya ang ginawa ng Tan family sa lugar na ito. At sumagot na nga si Taeyang habang mahinahon niyang sinasabi na naintindihan ko ang iyong posisyon, ngunit sa ganyang ugali, ay magdudulot lamang ito ng tuloy-tuloy na pagdanak ng dugo ng isa't isa. Sa mga sinabi ni Taeyang ay hindi ito nagustuhan ng pinuno ng tribo,
At galit na galit niyang sinabihan si Taeyang na isa kang hangal. Sabay gamit ng kanyang teknik, at makikita natin sa mukha ng pinuno ng tribo ang galit habang papaatake ito kay Taeyang, ngunit agad naman ito na depensahan ni Taeyang, na makikita natin sa kanyang mukha ang pananibik sa laban at agad nag-counter-attack habang sinasabi niya na matagal ko rin na hinintay ang pagkakataon na ito. Ang pakikipagnegosasyon sa ganitong paraan ay ang mas madaling gawin. At makikita natin ang atake ni Taeyang na tinatawag niyang King Arrival. Napapalapit sa katawan ng pinuno at nang tumama ito ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog ng enerhiya. At makikita natin ang mga vanguard na hindi makapaniwala sa kanilang nakita at ganun din ang mga miyembro ng tribo, habang si Taeyang naman ay pinagpapawisan na lang at baka sa kanyang mukha ang gulat na hindi makapaniwala, na makikita natin na sinalulang pala ng isang kamay ng pinuno ang malakas na ataking pinakawalan ni Taeyang, at tiningnan lang ng may pangmamaliit si Taeyang sabay nagtanong ang pinuno ng tribo. Na hindi mo pa naabot ang state of harmony tama. At makikita natin na pinagpawisan si Taeyang at di nakasagot sabay kumawala sa pagkakahawak ng pinuno at mabilis na dumistansya at nagtatakang sinabi ni Taeyang na kung ano ang pinagsasabi ng pinuno ng tribo at dugtong pa niya na kung paano niya ito nalaman. At sumagot naman ang pinuno ng tribo na mayroon na siyang na-meet na isang high-level expert ng state of harmony dati. At napasabi na lang si Taeyang sa kanyang isip na kung paano niya nalaman na ang isang tao ay nakaabot na sa state of harmony. Habang ang pinuno naman ng tribo ay nakangiti niyang sinabi kay Taeyang habang dahan-daang nawawala sa kanyang harapan at napunta sa kanyang likuran habang nagtataka na lang si Taeyang kung saan napunta ang pinuno ng tribo. At pabulong niyang sinabi kay Taeyang na pinatay ko ang taong yun. Na agad namang siniko ni Taeyang, ngunit mabilis lang ito na iwasan ng pinuno ng tribo. At habang wala sa balansi ang pinuno ng tribo ay agad namang sinundan ng mabibilis na atake ni Taeyang, at makikita natin na iniwasan lang ito ng pinuno ng tribo. Nang bigla na lang ito nagpakawala ng malakas na palm strike, na mabilis tumama kay Taeyang na agad tumilapon at napasukan ng dugo na sa sobrang lakas nito ay naputol pa ang mga puno na kanyang nadaanan at napatigil lang ito sa pagtilapon ng bumangga na siya sa malaking puno. Na makikita natin ang matinding pinsala na kanyang natamo, habang nanginginig ay pinilit niya pa ring tumayo ng dahan-dahan. At nang makatayo na siya ay agad niyang tiningnan ang pinuno ng tribo, at makikita natin na medyo malabo pa ang kanyang paningin, at hindi talaga biro ang lakas nito, habang nagtatanong siya sa kanyang isip na imposibleng natalo ng taong ito ang isang tao na nasa high-level state of harmony. At dugtong pa niya habang nahihirapan at nanginginig sa pagtayo ay sinabi niya na papaanong ang isang taong nagsanay ng ganoong kaliwang lugar. Na matatalo ang isang high-level expert na nasa state of harmony. At makikita nating na hindi na talaga kayang tumayo pa ni Taeyang na agad na paluhod sa harap ng pinuno ng tribo. At habang tinitingnan siya ng pinuno ng tribo ay sinabi nito na bilang babala sa iba ay buhay mo ang kapalit. Sabay angat ng kanyang kamay na makikita natin ang mga vanguard na pinagpapawisan at walang magawa upang tulungan si Taeyang. Nang bigla na lang may napansin ang pinuno na mayroong malakas na expert ang papalapit sa kanilang lokasyon sabay tawag sa kanya, at agad naman siyang napatigil sa kanyang gagawing pagpaslang kay Taeyang, at nagtataka siyang nagtanong kung sino ang taong tumatawag sa kanya at disturbuhin siya sa kanyang ginagawa. At di natuloy dahil bago pa man magpakita ang taong iyon ay nalipat naman tayo sa ibang lokasyon kung saan naroon si Hwasan Sunyep Lijicheong. Habang tinitingnan niya ang maliit na palaka, ay makikita natin na dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay, at nang mailapat niya ang kanyang kamay sa palaka ay bigla na lang mayroon siyang narinig na malakas na pagsabog at may nararamdaman sa kanyang paligid na makikita nating yumanig ang lupang kanyang kinauupuan. At napatingin siya sa lokasyon kung saan nanggagaling ang pagsabog. Samantala ang dalawa naman ay patuloy pa rin sa kanilang pag-uusap habang tinitingnan ni Jiang Sam ang lokasyon ay sinabi niya kay Kang Qian na kung nararamdaman ba niya ang malakas na pagsabog ngayon. At ang malakas na pagyanig ng kalupaan mula dito, at dugtong pa niya habang itinuturo kung saan galing ang pagyanig ay sinabi niya na mukhang mayroong hindi kapani-paniwalang nangyayari doon. Ngunit nang lingunin niya si Kang Qian ay wala na ito, habang nagtataka na lang siya nagtanong kung saan nagpunta si Kang Qian. Habang sa hindi kalayuan naman mula kay Jiang Sam, ay may makikita tayong may mabilis na tumatakbo ito pala ay walang iba kundi ang ating bida.
habang mabilis na tumatakbo ay nararamdaman niya na hindi na maayos ang kalagayan ni Taeyang, habang sinasabi niya sa kanyang isip na mukhang hindi na kailangang i-handle ni Taeyang ang kanilang sitwasyon. At nang ginamitan niya ito ng kanyang eye technique upang tingnan ang nasa kanyang unahan, ay nakita niya ang isang imahe ng tao na inaangat ang kanyang kamay, habang ang nasa kanyang harapan naman ay may taong nakaluhod. At nang medyo nakalapit na ang ating bida ay malinaw na niyang nakikita na si Taeyang pala ang taong nakaluhod at nag-aantay na lang na paslangin. Ngunit agad naman itong napatigil dahil sa may malakas na killing intent na kanyang nararamdaman. At dahil sa pagdating ng ating bida ay nailigtas niya si Taeyang sa kanyang kamatayan, at makikita nating natatarantang hinanap ng pinuno ang taong tumatawag sa kanya, habang pinagpapawisan ay iniisip niya na kung sino kaya ang master na nagtatago sa likuran. At napasabi na lang siya sa kanyang tauhan na mag-retreat na sila, na ikinabigla naman ng kanyang mga tauhan at di nila ito inaasahan. Sabay sabi kay Taeyang na sa ngayon ay hahayaan muna kitang mabuhay. Na makikita natin talagang sobrang napinsala na ang katawan ni Taeyang, at dugtong pa ng pinuno ng tribo na ngunit tandaan mo itong mabuti, na ngayong araw ay hindi ko gagamitin ang 1,000 poison. At nang marinig ito ng mga vanguard ay bigla na lang sila nabalot ng matinding takot sa kani-kanilang mga mukha, habang si Kang Chia naman na narinig ang sinabi ng pinuno ng tribo, ay napapatanong na lang siya kung ano ang 1,000 poison. Makalipas ang ilang oras ay ginabi na sila bago nakabalik sa Sichuan ng Tang Clan. At makikita natin ang isang bahay habang sa loob ay sumisigaw si Taeyang, habang ginagamot siya ni Kang Chia at napasok siya ng dugo. At sinabi pa ni Kang Chia na nagkaroon ng pinsala ang iyong internal organ. At dugtong pa niya na maswerte ka, bilang miyembro ng Sichuan Tan Clan na may kaalaman sa lason, mayroon akong tamang panlunas. Tinatanong naman ni Taeyang si Kang Chia na kung ano ang silbi sa panggagamot sa akin. Kung lalabanan ko siya, matatalo lang din naman ako ulit. At nagtanong naman si Kang Chia na kung galit ba ito. Sa tanong ni Kang Chia ay makikita nating galit nga si Taeyang, na sinabihan ng ating bida na kung hindi lang dahil sa restriction na inilagay ni Kang Chia. At sumagot naman ang ating bida na may halong pang-aasar kay Taeyang na matatalo peren siya. At napabuntong hininga na lang si Taeyang, habang di peren mawala ang kanyang inis ay sinabi niya sa ating bida na siguro, ay ganoon din ang magiging resulta dahil sinabi ng taong iyon na mayroon na siyang napaslang na isang high-level expert na nasa state of harmony. Sabay lingon kay Kang Chia at sinabing malamang ang expert na iyon ay si Tan Sukgon. At sumagot naman si Kang Chia na ito ay may mataas na posibilidad malamang, kung ang dakilang pinuno ng tribo ay hindi nagsisinungaling, at idagdag mo pa ang pagbanggit niya sa 1,000 poison. Ang 1,000 poison ng the 4 deadly poisons. Kung siya ang pumatay kay Tan Sukgon, malamang siya ang nakakuha ng 1,000 poison. Kung ito ay tama, ito nga ay isang seryusong problema. Sa narinig ni Taeyang ay napamura na lang siya habang sinasabi niya na kung ano pa kaya ang itinatago ng Tan Clan sa kanila. At dugtong pa niya na kailangan kung makausap ang mga ito kaagad. At napasigaw na lang siya sa sobrang galit sa mga ito. Ngunit agad naman siyang napatigil dahil sumakit ang kanyang likuran. Habang sinabihan naman siya ni Kang Chia na, dahil sa katawan mong ito, ikaw ay hindi makakaabot ang 10 hakbang bago ka mamamatay. At sinabihan siya ni Kang Chia na maghintay ka muna ng ilang segundo. Habang nagtataka naman si Taeyang kung ano ang gagawin ni Kang Chia, sabay tanong sa ating bida na kung ano ang plano niyang gawin. Habang hinawakan ni Kang Chia ang likurang bahagi ng katawan ni Taeyang kung saan ito may pinsala ay sinabihan niya si Taeyang na mukhang, kinakailangan mo ng isang mabilisang paggamot, at makikita natin ang mukha ni Taeyang na parang tanga at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Matapos gamutin ng ating bida si Taeyang ay agad silang nagtungo sa Sichuan ng Tang Clan. At maririnig sa labas ang pasiga ng lalaki ng Tang family, habang sinasabi niya na imposibleng mamatay si Tan Sukgon, at dugtong pa niya na papaanong ang isang top 10 expert ay matatalo sa isang mere tribal chief sa labas, iyon ay isang walang kabuluhan. Malamang iyon ay nagkukunwari lamang, at makikita natin si Taeyang na tahimik lang na nakikinig at sinabi niya sa kanyang isip na sa mga oras na ito, ay kailangan kong patahimikin ang bibig nito. At nagtanong na nga si Taeyang na kung ano ang patungkol sa sinasabi niyang 1,000 poison.
At dugtong pa ni Taeyang na sinabi niya sa amin na siya ay nagmamay-ari ng The Thousand Poison. At sumagot naman ang lalaki habang hindi makatingin ng maayos kay Taeyang ng diretso at sinabi niya na ito ay isang exaggeration lamang. Dahil sa ayaw sabihin ng lalaki ang totoo ay hinampas ni Taeyang ang mesa habang tinatanong niya ang mga ito kung nasaan ang Thousand Poison. At sumagot naman ang lalaki habang nanginginig ang boses at sinabing ito ay, at di natuloy ang kanyang pagsasalita dahil sa pinigilan ito ng kanyang kasama gamit ang kanyang pag-distract sa lalaki upang di sila mabuko at mukhang may alam ang mga ito kung nasaan ang Thousand Poison. At nang ito ay di na nagsalita ay pasigaw na tinatanong sila ni Taeyang at sinabing dahil sa nabanggit ito ng dakilang pinuno ng tribo, ito ay maliwanag na talagang nag-e-exists. Kung ito ay wala sa kanya, ibig sabihin lang nito, na ito ay nandito parent sa Tan Clan, tama ba? At makikita natin ang reaksyon ng lalaki na halatang may alam ito ngunit agad naman siyang nagkunwari na walang narinig. At tinanong ulit ni Taeyang ang mga ito kung plano ba nilang itago ang mga ito kahit na iyon. Habang di nakapagsalita saglit ang lalaki ay pilit niyang pinapakalma ang sarili, at habang pinagpapawisan ay sinabi niya na ang Thousand Poison ay di niya ito tinuloy bagkus tinanong niya si Taeyang na kung ano ang planong niyang gawin dito. At sumagot naman si Taeyang at sinabing sa kasamaang palad, ay ito lamang ang maaari nilang i-deal sa Great Chief ng tribo, na agad namang nagbago ang ekspresyon ng mga mukha nito, at halatang hindi sila sang-ayon sa gustong mangyari ni Taeyang. Abangan ang susunod na mangyayari dahil sa pag-uusap nila Taeyang ay mayroong taong nakikinig sa kanila, at ang muling pagsasalubong nila Kang Qian at Li Jicheong na haantong sa kanilang simulang pagka-develop sa isa't isa. At sa tagpo ng dalawa ay tuturuan niya si Li Jicheong para maunawaan niya ang tamang paggamit ng Plum Blossom Technique, at magkakaroon din ng pag-uusap si Taeyang at ang pinuno ng tribo na haantong sa kanilang muling paglalaban.